problema mo, ha? Eh kaya ka nga nagtatrabaho kasi para mabigay natin sa anak natin yung gusto natin. Tapos pagbabawalan mo kami sa mga pagkain na ganito or even siya. Bunyemas kita, taon ko to eh. Nagtatrabaho ako para mabuhay yung anak mo tsaka mabuhay ka. Hindi ako nagtatrabaho para mamatay kayo parehas. Ma, ilamin mo na yung sayo. Baka mawala yung lamig. Ang sarap man naman ng milk tea nila. Oo anak, wait lang. Tapusin ko lang to. Ay, si Papa mo natawag. Oni. Oo, nakapamili na kami. Puro mga pang-ulam lang to. Wala akong biniling kung ano-ano. Mga chichirya. Wala, hindi ako pamili nun. Oo, sige. Ayusin ko na yung mga pinamili ko. Okay, ingat ka dyan. Bye. Ada, tago mo na tong mga to ha. Lagay mo muna doon sa cabinet mo. Kasi para bukas pag nag-movie tayo, di ba? Aalis naman siya bukas eh. Sige. Ma, halika na. Bilis. Tara na. Ito na anak! Game. O ito, lutuin mo to mamaya ah. Sige, ma. Ito naman, mamili ka na kung anong gusto mo dito. Mga favorite ko. Siyempre. Kuha ka na rin mo. Sarap. Salang ko na to ha. Sige. Para ano. Basta lutuin mo yan ha. Oo, Favorite mo yan, di ba? Yung pa rin impostor, no? Ay, nga pala, Amanda. Kumain ka ng kahit konting kanin mo, ha? Pagalitan ka ng papa mo, bahala ka. Kanin pa. Wag naman. Busog na ako dito eh. Masarap pa to. Kaya sa kanin. Ikaw bahala. Si Papa. Ba't nandiyan na yun? Nakala ka ba overtime yan? Ewan ko dyan. Okay lang yan. Oh, kami hapunan? Mag-aalas 8 pala. Minuto ka ba? Eh, hindi. Kasi nag-fast food naman na kami. Ano fast food? Hindi mo niluto yung tinola. Sabi ko dami may malunggay. Hindi na ako nakaluto. Uy, anong kinain na anak mo? Busog na ako pa eh. Naka-4 na donuts na rin kasi ako kanina eh. Donut. O bakit? Minsan lang naman yun ah. Anong minsan? Ang sabi ko magluto ka. Uy, 1 linggo na yung pinamili mong gulay doon, sira na. Yung mga karne hindi na mabawasan, sobrang tigas sa freezer. Ako lang umuubos, ultimo yung itlog di na mabawasan. Anong minsan? Ha? Eh, maaga kasi kami nakapag-movie, kaya hindi na ako nakaluto. Okay lang yan. Grabe ka talaga. Ang lupit mong nanay ka. Oh, eh bakit ba? Busog naman siya eh. Di ba nga naka-4 na donut? Saan busog? Sa donut. Sa asukal. Tapos ito, bechin ulit. Asin. Asukal na naman. Oh, ano bang problema mo, ha? Eh kaya ka nga nagtatrabaho kasi para mabigay natin sa anak natin yung gusto natin. Tapos pagbabawalan mo kami sa mga pagkain na ganito or even siya. Bunyemas kita, taon ko to eh. Ba't mo itataob? Eh, sinasabi ko lang naman yung totoo. Nagtatrabaho ako para mabuhay yung anak mo tsaka mabuhay ka. Hindi ako nagtatrabaho para mamatay kayo parehas. Ano sabi ng doktor nung nakaraan na nagkasakit? Anong dahilan? Lumalapot yung dugo. Sobra sa matamis, kulang sa tulog. Walang activity level. Palibasa kasi pati ikaw yun ang gusto mo eh. Tingnan mo yung itsura mo oh. Ang putla-putla mo rin. Unting lakad sa labas, hingal ka. Unting pagpag ng mga nilabahan, hingal. Ginagawa mo naman kaming kalbaryo sa mga gusto mo eh. Punyemas ka, kalbaryo pa yung gusto kong mangyari. Ako lang ata magulang dito eh. Ako lang may malasakit. Hindi ka matatauhan hanggat di tinatamaan ng matindi sakit yung anak mo. Eh anong gusto mong gawin ko? Hindi ko na patikimin ng mga ganyan yung anak mo. Hindi talaga dapat. Kasi hindi naman tunay na pagkain yan eh. Eh ba't pa na-invento yan kung di na naman pala makakain? Yung mga ganyang pagkain, hindi yan dapat pagkain sa araw-araw. Ayaw mo maniwala sa akin na pwede mapahamak yung anak mo dyan? Tara, sumama ka sa ospital.
Sama mo yung anak mo. Bilangin mo kung ilan yung nakaratang ngayon dun. Yung iba nagda-dialysis, pabata ng pabata. Bakit? Puro junk food. Puro matamis. Pagising ng bata, hindi na nakakainom ng mainit na tubig. Ang layo na sa generation dati. Palibhasa kasi yung generation nyo parang wara-wara lang eh. Ang daming bata ngayon to, no? 8 years old, 9 years old, 16 years old. May nabalita, di ba? Anong kinamatay? Puro matamis. Nakita sa cabinet ng bata, nakita sa bag, nakita sa damitan, nakatago yung mga chocolate. Bakit? Kasi magagalit yung nanay. Sa katigasan ng ulo, ano nangyari? Maaga na wala, di ba? Ano sabi ng nanay? Umiiyak. Nagsisisi siya. Bakit hindi niya araw-araw tinignan kung ano yung nakakain ng anak niya? Ikaw mismo na nanay. Ikaw mismo ang maglalagay sa hukay sa anak mo na maaga. Pag nakahawa ka ng pera, puro ka layaw. Puro ka deserve ko to. 1 linggo yung pinamili mo, walang nababawas. Ano sabi ko? Itlog saging lang okay na eh. Sabaw. Yun ang kailangan ng anak mo eh. Matalino nga, magaling nga, tumatangkad nga. Ang tanong sa tingin mo, aabot ng 30 na maayos to? Eh baka nga mauna pa sa ito eh. Kasi ikaw mismong inalumalason. I-search mo ngayon. Tingnan mo sa balita. Lahat nasa internet na kung gaano karami. Pabata ng pabata. Dinadialysis. Naka-wheelchair. Yung iba hindi nakakaligtas. Hindi na naipapagamot kasi nga mahirap lang. Hindi pagmamahal ang ginagawa mo. Ikaw ang pumapatay sa anak mo. Ikaw, Amanda. Gusto mo ba mabuhay na matagal? Opo. Uy, sa akin ka sumunod. Huwag dyan sa nanay mo. Pero kung ayaw mo rin, bukas na bukas din, mag-iipon na ako na pangkabaong nyo. Kukuha na ako ng hulugan na lupa sa sementeryo. Tignan natin kung anong mangyayari sa katawan nyo sa araw-araw nyo na pagkain ng ganyan. Huwag akong sisisihin ng mga magulang mo, ha. Kaya sabihin, pinabayaan ko kayo. Ngayon pala, mag-advance ka na. Magsalita ka na sa kanila. Ma, pa, pag nawala ako na maaga, dahil sa akin yun. Ma, pa, pag nawala na maaga yung apo nyo, dahil sa akin yun. Hindi dahil kay mister. Ang kapal naman ng mukha mo. Kung ako po'y lumabas na masama, kung sakali mawala ka na maaga,